Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Fernando Jimeno, shoutout kay Robert Tolentino. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ibahagi sa amin. Nanlaki ang mga mata ni Pego. Bagamat ayaw niyang maniwala na may nangahas na gawin iyon, pagkatapos maingat na pag-aralan ang kasalukuyang sitwasyon, kailangan niyang maniwala na sinadya talaga ito ni Han Sanchen. Uutusan ang mga tropa na lumaban ng buong lakas. Malamig na sigaw ni Mingyu. Oo, sabihin sa lahat na ang labanang ito ay ang huling labanan. Alinman pagkatapos ng tagumpay, tayo ay aawit at sasayaw sa lungsod, o pagkatapos ng pagkatalo, tayo ay babalik upang humingi ng tawad sa Panginoon. Oo, habang naguutos ang kanyang mga nasasakupan at umalis, tumanggo rin si Pegu sa kanyang entourage, na nagpapahiwatig na agad niyang inutusan ang mga tropa na lumaban ng sama-sama. Woo! Malakas ang tunog ng busina. Sa tunog ng pagpatay at galit, ang pangkalahatang pag-atake ng departamento ng Mingyu ay sabay na inilunsad. Sa isang panahon, ang apoy ay mas mabangis, ang lupa ay nangineg, at lahat ng mga labanan ay naging mas matindi. Hindi mabilang na mga tao ang nahulog, at hindi mabilang na mga tao ang bumubuo ng isa-isa. Ang mga sigaw ng pagpatay ay sumunod sa dugo ng natitirang mga paa, at ang pagsingil ay sumunod sa pagbagsak ng mga sundalo. Ang labanan ay mabangis at lubhang trahedya. Nang mataas na ang buwan at tumagal ng ilang oras ang labanan, nagsimulang maging malinaw ang sitwasyon. Ang kaliwang pakpak ng departamento ng Mingyu ay napanatili pa rin ng mabuti, ngunit ang kanang pakpak ay halos maputol na ng matalas na pangkat ng kutsilyo. Mahirap pa ring labanan ang maliliit na punto ng 44 na tao. Gayunpaman, ang malakas at tuloy-tuloy na lakas ng kabilang panig ay nagdulot pa rin ng matinding pagkalugi sa 44 na katao. Halos lahat ay nagbitay ng lottery, at maraming tao ang bumagsak sa lupa magpakailanman. Gayunpaman, sa kaibahan, ang sitwasyon ng kaliwa at kanang mga pakpak ay mahusay. Pagkatapos ng lahat, ang pangunahing puwersa ng kabilang panig ay wala dito. Ang pangunahing target ng kanilang pag-atake ay Aeron troops sa frontline. Natural, mabigat talaga ang mga nasawi sa Aeron troops. Mayroong higit sa 13,000 mga tao sa Hilagang Gate, ngunit mayroon lamang 3,700 mga tao na natitira. Ang South Gate ay may 10,000 tropa, at sa oras na ito, higit sa 8,000 katao ang nabawasan. Mayroong 14,000 Zeman generals, at 7,000 na lalaki at kabayo ang natitira. Mahigit sa kalahati ng mga nasawi ay ngayon. Nang marinig ang ulat mula sa commander ng 3 pinto, bakas sa mukha ni Han Sanchen ang kalungkutan, ibig sabihin, halos 40,000 kapatid ang sumugod kasama niya, ngunit ngayon ay 10,000 na lang ang natitira. Malakas na tumango, si Aeron ay kinagat ang kanyang mga ngipin, sorry them. Leader ng alyansa, inaasahan na namin ang eksena ngayon mula pa noong unang araw na naging sundalo kami. Walang dapat katakutan ang kamatayan. Oo, may 10,000 pa tayong magkakapatid, ngayon ay hindi na namin may pagtanggol ang lungsod kapag kami ay bumalik. Labanan natin sila. Spell. Sinulyapan ni Han Sanchen ang kalaban sa harapan. Bagamat marami rin silang nawalan ng mga lalaki at mga kabayo, ang malaking bentahe ng kabuuang bilang ay nagpamukha pa rin sa kanila na malakas at maitim sa oras na ito. With a bitter smile, hindi ka ba talaga takot sa kamatayan? Kung natatakot ako sa kamatayan, hindi ako tatayo dito. Tama na. Mabuti. Tumango si Aeron, pinagpag ang jade sword sa kanyang kamay, at ang kanyang mga mata ay uhaw sa dugo. Tiningnan lang niya ang hukbo ni Mingyu sa buong mukha at nakaramdam ng pagkamanhid, pagkatapos ay labanan natin sila hanggang sa dulo. Commander ng 3 pinto, ang mga nasasakupan ay, sabay-sabay na tugon ng 3.
Tipunin ang lahat ng mga kapatid at umatras ng 50 metro pabalik. Aaron, nang marinig ito, natigilan ang pinuno ng 3 pinto. Handa silang lahat na pumunta sa kaso ng kamatayan, ngunit biglang ibinigay ni Han Sanchen ang utos na ito, kaya't ang isang pulutong ng mga tao ay natulala sa lugar. Umuwi, halos magkasabay na magsalita ang 3 pinuno. Oo, umatras, mahinahong sabi ni Han Sanchen. Leader, tayo. Hindi ba tayo Cecily? Yes, you let US step back. This is, bakit, leader, mahirap para sa amin na sumunod sa ganoong utos. Sa kasalukuyan, wala kaming ibang pagpipilian upang lumaban para sa ganitong uri ng kapakanan. Imposibleng magmadali sa kamatayan o umatras. Tama, hindi tayo atras ng kalahating metro. Leader ng alyansa, nasa labas ang general, at hindi tatanggapin ang utos ng militar. Sa pagtingin sa isang grupo ng mga tao isa-isa, si Han Sanchen ay walang magawa. Hindi niya talaga hiniling na mag-withdraw sila ng ganito. Don't worry, walang magawang tumingin. Si Han Sanchen sa 3 at sinabing may mapait na ngiti, sinabi ko lang sa inyo na mag-withdraw muna ako. Leader, magsalita ka naman. Bumantong hininga si Han Sanchen, umalis ka, ay, magpapanggap akong napipilitan. Storytelling channel sa YouTube. Tulala ang pinuno ng 3 pinto. Nag-isip sila ng mahabang panahon, at hindi nila akalain na ang bibig ni Han Sanchen ay lalabas ng ganoong salita na malayo sa malaking ilang ng mundo. Paatras. Dahil gusto niyang i-install ang X. Gayunpaman, ito ay ang utos ng pinuno ng alyansa pagkatapos ng lahat. Nataranta man ang 3 tao, ginawa nila ito ng tapat at masunurin. Matapos pangunahan ng 3 lalaki ang tropa na umatras ng higit sa 50 metro, binigyan nila ng sapat na espasyo si Aaron. Bagamat ang mga sundalo ng departamento ng Mingyu ay mayroon na ngayong kalamangan, mayroon din silang masamang damdamin sa kanilang mga puso kapag nakita nila na ang lahat ng mga sundalo ng departamento ng Aaron ay umatras at tanging ang Aaron na tao na lamang ang natitira. Isang grupo ng mga sundalong Mingyu na malapit sa kanya ang walang kamalay-malay na umatras at puwersahang umalis sa isang mas malaking bukas na lugar para sa Aaron. Magiliw na ngumiti si Han Sanchen, at ang enerhiya sa kanyang kamay ay nagsimulang gumana ng tuloy-tuloy. Lahat ng kanyang mga kapatid ay nagbuwis ng kanilang buhay upang maningil. Ngayon sa ganoong dilema, sa katunayan, wala siyang gaanong pagpipilian. Ang hayop na ito ay kailangang tumalon ng 2 beses kapag siya ay patay na, hindi pa banggitin na si Han Sanchen ay isang tao pa rin, isang taong namumuno sa libu-libong magkakapatid. Han Sanchen, anong ginagawa mo? Sa gitna, sina Mingyu at Peigo, na nanunood ng digmaan, ay halatang nakahanap din ng mga pahiwatig sa larangan ng digmaan sa sandaling ito. Napaigting din ang mga kilay ni Peigo, at hindi niya lubos na naintindihan, parang plano niyang labanan ang ating hukbo ng mag-isa. Patay na ba siya at walang pagpipilian? Kung mayroon siyang kaunting pagpipilian, hindi niya dapat gawin iyon. Militarismo ay tila ang pinakamahusay na paliwanag. Umiling si Mingyu, kung isa kang ordinaryong tao, sabi nga ni Pei Patriarch, dapat pumayag si Mingyu. Pero Aaron, napakaraming hindi inaasahang bagay. Kaya nga, hindi ko talaga alam kung ano ang pinagkakaabalahan niya. Tumanggo si Peigo at bahagyang nag-isip, maraming tropa ang nawala sa kanya. Okay lang kung natatakot siyang mawala ang puso ng hukbo, o kung hindi niya kayang makitang napakaraming sundalo ang namamatay, dapat ay pinipigilan niya ang kanyang malaking galaw. Panipi, huling ditch resistance. Bakit hindi ka magpadala ng ilang mga masters? Matapos marinig ang mga salita, alam ni Mingyu na ang mga salita ni Peigo ay dapat na mabuti, at tumingin sa entourage sa tabi niya, magpadala ng ilang eksperto upang palakasin. Oo, dapat sundin ng mga attendant ang paraan. Tandaang paalalahanan ang mga master na iyon na layuan sila at huwag ng padalos-dalos na umatake. Si Han Sanchen ay isang mapanganib na tao at hindi dapat maliitin. Naiintindihan ng mga nasasakupan. Nahulog ang mga salita, umatras ang tagasunod. Wala pang 1 minuto, daan-daang mga master sa hanay ang mabilis na sumalakay sa larangan ng digmaan sa unahan. Gayunpaman, ang mga taong ito ay huminto halos daan-daang metro ang layo mula sa gilid ni Han Sanchen. Sa halip na umatake, palihim silang naghatid ng enerhiya at handang dumpen sa anumang oras. Ano, natatakot ka ba? Malamig na ngumiti si Han Sanchen.
Isang bangkos ng basura. Sa sandaling uminom ang malamig na boses, ang Skyfire Moon Will ni Han Sanchen ay direktang tumaas sa kanyang mga kamay, at ang kanyang mga kamay ay direktang nabasag ng malakas. At halos sa susunod na segundo nang gumawa siya ng ganoong ingay, biglang lumipad ang kanyang katawan, at sa sumunod na segundo, direktang lumipad siya sa mga ulap, na parang walang anino. Shit! Anong ibig sabihin nun? Ano ang kalokohan ni Han Sanchen? Ang isang grupo ng mga Master ay nag-iingat pa rin dahil sa dumadagandong na pag-atake ng Moon Will of Skyfire. Isang segundo ang nakalipas, ngunit sa sumunod na segundo nakita nila si Han Sani na lumilipad sa kalangitan, pagkatapos ay nawala at nagmura muli. Ito ba ay isang takas? Kung hindi, nasaan ang tao? Hindi banggitin ang mga ito, maging ang sariling mga tao ni Han Sanchen ay ganap na hanggal. Napatingin sa akin ang pinuno ng 3 pinto at napatingin ako sayo. Siya ay lubos na nalilito. Hindi ba pumayag ang pinuno ng alyansa na magpanggap na napipilitin? Bakit bigla mo na lang nataman tapos nawala? Alyansa, hindi ba tumakas ang pinuno? Sinabi ni Simon Commander noo. Ayaw niyang maniwala sa ganoong bagay, ngunit mula sa kasalukuyang sitwasyon, iyon ang pinakamagandang posibilidad. Muntik na silang matalo. Bagamat paulit-ulit na tama ang plano ni Han Sanchen, ang mga ito ay wala sa ilalim ng ganap na pagsupil sa kapangyarihan. Bukod dito, ang mga casualty ng mga tropa ay lubhang malubha ngayon, at ang susunod na resulta ay makikita halos sa mata. Hindi imposibleng makatakas si Han Sanchen sa oras na ito. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Hinding-hindi tayo pababayaan at tatakas ng pinuno ng alyansa. Malamig na sigaw ng commander ng Northgate. Kahit na hindi niya masabi kung ano ang batayan ng kanyang mga salita, ang commander ng Northgate ay handa pa ring maniwala kay Han Sanchen. Nararamdaman ko rin na ang pinuno ng alyansa ay hindi sakam at takot sa kamatayan. Ang Southgate ay nangunguna sa daan. Hindi alam ni Commander Zeman ang sasabihin. Nang makitang matatag sila, tumigil siya sa pagsasalita. Si Mingyu at Peigo ay medyo hanggal din. Ngunit dahil sa kanilang pagbabantay ay hindi pa rin sila naglakas loob na lumayo sa langit. Gayunpaman, sa oras na ito, nagbabago ang langit. Yan. Ano yon? Nang tumingin ang lahat sa langit, natigilan sila nang makitang may batik-batik ang langit. Ang pula, parang apoy, ay sumunog sa gilid nito. Ang ginto, tulad ng ginto at higit na katulad ng nakakapasong araw, ay nagsusuot ng kanyang katawan ng mag-isa. Ang mga berde ay parang tagsibol, o libu-libong punong nakatali at nakatali. Maputi, parang gatas na puno, maaliwalas at dalisay. Ang itim ay parang makapal na lupa, at ito ay parang hininga ng demonyong walang hanggan, na tahimik at natatakpan muli. Ang bawat isa sa 5 kulay ay may sariling estado, at bawat isa ay may sariling anyo. Gayunpaman, mula sa isang komprehensibong pananaw, tila ito ay mahigpit na pinatatag at pinagsama sa isa't isa. Sa pangkalahatan, ang 5 kulay ay condensed, na tila isang katawan, ngunit para lamang sa bawat katawan. Ang nakapaligid na lupain, sa 5 ilaw, ay nagbabago rin ng mga kulay, tulad ng mga kababalaghan at panaginip. Kaya kakaiba, ano ang nangyayari? Ang tinatawag na imahe ng langit ay dapat mayroong isang bagay. Mahirap ba? Ano ito na malapit nang dumating sa mundo? Ngunit sinasalakay namin ang lungsod sa oras na ito, at hindi tulad ng isang bagay na maaaring dumating sa ganoong lugar. Ngayon lang pala, si Han Sanchen ang lumipad. Hindi ba dapat? Anong ginagawa ni Han Sanchen? Paano makukumpleto ang napakalaking kababalaghan ng langit ng isang tao lamang ng Terran o ang angkan ng demonyo? Ang bagay na ito ay ganap na tama at hindi pangkaraniwan. Oo, ito ay dapat na isang sinaunang hayop o isang congenital treasure upang magkaroon ng ganoong kapangyarihan. Sunod-sunod na tumigil ang maraming tao, nakatingin sa langit at nagbubulungan. Nakalimutan pa nga nila na buhay at kamatayan ang kanilang ipinaglalaban sa larangan ng digmaan sa panahong ito. Ito ba ang malaking hakbang ng pinuno ng alyansa? Hindi napigilan ni Commander Zeman ang pagbulong. Umiling ang commander ng Northgate. From the situation and time he just said, it's right, but from the perspective of reason, it's not right. This kind of celestial phenomenon doesn't seem to be made by someone. Sa madilim na ulan, si Peigo ay isa ring taong may kaalaman.
Gayunpaman, sa pagtingin sa hitsura sa kalangitan sa oras na ito, siya ay nahuli din sa pagsabog ng mga pagdududa ng ilang sandali. Mukhang nagawa ni Han Sanchen, dahil lumipad lang talaga siya sa langit. Ngunit tulad ng sinabi ng iba, ang pangunahing sentido komon at mga teorya ay patuloy na nagsasabi sa sinumang naruroon na hindi ito maaaring sanhi ng kakayahan ng isang tao. Elder Shenlang, ano sa tingin mo dito? Tanong ni Peigo. Bumalik sa katinoan si Mingyu at sinulyapan si Peigo, ano ang tingin sa akin ni Patriarch Pei? Ang totoo, sabi ni Peigo. Dapat si Han Sanchen. Madilim na daanan ng ulan. Nang marinig ito, agad na nagulat si Peigo, Han Sanchen. Talagang naniniwala si Elder Shenlang na ang eksenang ito at ang imaheng ito ay tao. Mapait na ngumiti si Mingyu, alam ko rin na talagang mahirap para sa pamilyang Pei na paniwalaan ang ganoong bagay. Ngunit ang problema ay matagal na akong nakikipag-ugnayan kay Han Sanchen, at ang anak na ito ay nakagawa ng mga kamangha-manghang bagay ng maraming beses. Panipi, sabihin nating mula sa unang digmaang pandaigdig ng nihilism, ang taong iyon ay maaaring palibutan ng 12 ng mga tao nang hindi lumalaban. Hindi lamang siya makakaranas ng anumang pinsala, ngunit agad ding lumaban. Alam mo, ang mga kumukubkob sa kanya ay mga Panginoon. Paano maraming tao sa mundo ang makakagawa nito? Mamaya, ipinadala namin ang demonyong Buddha upang pinuhin siya sa isang malaking hanay sa loob ng ilang araw. Ang taong ito ay maaari pang bumangon sa malaking hanay na ito, na hindi lamang direktang sumire sa aming malaking hanay, ngunit pinatay din ang aming buhay na Buddha. Walang anuman sa mundong ito na hindi niya kayang gawin ni Han Sanchen. Sa makatuwid, sa kasalukuyang sitwasyon, natural na malaki ang posibilidad na siya Han Sanchen ang gumawa nito. Huwag kalimutan, Patriarch Pei, ngayon lang niya hinayaan ang kanyang mga sundalo na umatras. Sa karakter ng Han Sanchen niya, talagang tinutokso niya tayo, na parang sinusubukan niyang tumakas, pero sa totoo ay nagpapanggap talaga siyang napipilitin. Napasimangot si Peigo sa mga salita. Napakakapangyarihan ba talaga ng anak na ito? Seryoso, kung sasabihin ng iba, hindi maniniwala si Peigo, ngunit ang mga salita ng Elder ng Dragon, si Peigo ay kailangang paniwalaan ito. Ngunit, pero laging mahirap paniwalaan, di ba? Madilim na daanan ng ulan. Tumanggaw si Peigo. Ito ay pangunahing sentido komon na nagsasabi sa kanya na ito ay talagang imposible. Naiintindihan ko. Mapait na ngumiti si Mingyu at tumanggo. Ang ilang mga bagay na labag sa sentido komon ay talagang mahirap tanggapin sa loob ng mahabang panahon, ngunit kapag matagal mo na siyang nakipag-ugnayan, unti-unti kang makibagay sa mga ito, at kahit na kailangan mong umangkop. Patriarch Pei, may gininto ang liwanag sa gitna ng pangitain, at tila matatapos Yun na na. nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!